One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. My gosh, ang bilis ng araw, no? Parang kailan lang nagdiriwang lang tayo ng New Year, Valentine's Day. Ngayon, Diyos ko, matatapos na yung buwan ng May at papunta na tayo sa kalahati ng taon. Grabe, sa June ako, di ba? So yun, kalahati na ng taon ng 2026. Oh, grabe, ganun kabilis. Parang kahapon lang nagdiriwang ng Happy New Year. Ngayon, nasa kalahating year na tayo. Anyway, ganun talaga. Pero sabi ko nga sa inyo, kailangan lang natin i-enjoy ang buhay natin araw-araw. Huwag masyadong magpa-stress. Alam ko, minsan may mga disappointing tayo sa buhay, nandi-disappoint tayo. Pero laban lang, keep going, sabi ng ganon, di ba? So, yon. Kaya naman, ngayong araw na to, marami akong chika, pero bago ako chumika, syempre gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat sa love and support. At hindi lang yan, syempre, sa lahat naman ng makasolid na Mama Sam dyan na laging sumusuporta. Sobrang salamat po. At saka, syempre, sa mga bago nating subscribers, hello sa inyo lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, ito nga, kagabi, nanalo ng Miss Eco Elegance si Thailand at winner naman tayo sa Miss Eco Top Model. So, anong chika natin dito? Back to back na ba? So, syempre, masaya ako para kay Doc Gabby dahil syempre, finally, di ba, parang tinanghal siyang winner ng top model. Pero hindi ibig sabihin na winner na siya ng top model ay winner na tayo. Siyempre, dadaan pa sila sa matindi talagang pagsubok. Ayun yung finals night. O doon magkakaalaman. Pero sa ipinakita ni Doc Gabby kagabi sa performance niya, dito, masasabi mo na parang, okay, may laban talaga si Doc Gabby sa competition na to. So, may assurance na kaya natin na makapasok, makarating sa dulo ng competition. Di ba? So, yun yun. And then, si Doc Gabby, naging maganda ang performance niya overall dito sa competition ng Miss Eco International. Flawless ang performance. At talagang masasabi ko, kung nag-hit kayo ng back-to-back, malaki yung chance para doon sa back-to-back. Pero syempre, huwag tayong umasa masyado na ay tayo na ang panalo kasi hindi nga natin alam ang game. Kumbaga, hindi lang naman si Doc Gabby ang umaarangkada kahit si Miss Mexico umaarangkada din, di ba? At saka syempre yung iba pang candidates like Nigeria, umaarangkada din sila. Malaysia, Indonesia. So si Indonesia nanalo din ng Best in Talent. Kumbaga parang umaarangkada talaga din sila. But tayo nandoon na lumalaban. So depende na lang yan sa coronation kung ano ang ipapakita ni Doc Gabby na tapang at lakas sa competition na to. And let's see kung siya nga ba ang makakapag-uwi ng corona. Kumbaga, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, total suma, i-manage lang natin yung ating expectation. Kasi syempre baka mamaya nag-expect tayo na back-to-back. Tapos ayun naman pala, ang organization, hindi naman pala si Doc Gabby ang pipiliin nila para sa corona ng back-to-back. Di na-disappoint kayo ng bonggang-bongga, di ba? So yun, kaya manage our expectation. Kumbaga parang nandoon na, sige lang, ipagdasal natin at suportahan natin ng bonggang-bongga si Doc Gabby, manalo man or matalo. Kumbaga parang, let's see kung ano magiging resulta ng laban niya. But sa kagabi, sa ipinakita ni Doc Gabby performance, talaga namang masasabi ko,
Job well done and winner, di ba? And congratulations din syempre sa pambato ng Thailand na naging Miss Elegant kagabi. Sabi ganun ako, baka si Thailand pa ang manalo. So, hindi natin alam. Let's see. Oh, ganon. Wala naman siyang ginawa dyan. Charot. So, yon. At para naman sa sumunod na chika, ito nga, speaking of back-to-back. Dahil sa prediction ngayon ay nagna-number 1 na si Doc Gabby. Sa ipinakita ng performance kagabi, para sa ilang mga page ay number 1 na si Doc Gabby. Anong chika mo dito? Ang chika ko dyan ay pwede naman mangyari ang back-to-back win para sa Pilipinas. Sabi ko nga, magaling si Doc Gabby. Flawless yung performance. Pero, syempre, hindi tayo sigurado dyan. Kumbaga, i-manage natin yung expectation natin. Ako, sa totoo lang, ang nilalagay ko ang sarili ko kay Doc Gabby na I think ang tingin ko sa kanya first runner-up possible. So yon, possible na first runner-up or winner. So kung mag-winner, bongga. Kung mag-first runner-up, edi job well done, di ba? So yon, so wala akong masabi kundi may laban ang ating pambato. Back to back, nako, i-manage natin yung expectation natin kasi hindi to madali. Ganon. Laban Pilipinas. Ayun lang yung masasabi ko. Kaya natin to. Ganon. At let's see kung ano ang magiging resulta ng laban niya dito sa competition. Yan, para mas bongga. And then, para sa sumunod na chika, ito nga, pambato ng Peru dito sa MGI All-Stars. Malakas ang laban. Dati siyang Miss Eco International title holder. So, mamasang tingin mo, siya kaya ang makakakuha ng first crown ng MGI All-Stars. Palagay ko hindi. Pero may laban siya. So nakikita naman natin na lumalaban si Peru. Maganda ang eksena ni Peru dito sa competition ng MGI. So doon sa welcome ceremony para sa mga kandidata ay talaga naman nakita naman natin umarangkada ng bonggang-bongga ang pambato ng Peru. At masasabi kong malakas kasi tahimik lang siya pero nandoon na ang lakas ng laban niya. But tignan natin kung siya nga ba ang mananalo. Pero sa tingin ko, hindi. Charot. So, yan. Kasi, madami pang maganda. Sa totoo lang, madaming kumakabog. Madaming eksenadora. Hindi lang siya. But isa siya sa mga nakikita kong malakas ang laban dito sa competition ng MGI All-Stars. Kaya, let's see na lang kung anong ipapakita niyang performance, di ba? And then, para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, syempre, ang mga reyna from Vietnam, na galing sa Miss International Queen, at saka syempre, from the Philippines, na galing din sa International Queen, na title holder parehas. And then si Kaylee. So, Mama Sam, sa kanilang tatlo, sino ang nakikita mo malakas ang laban? To be honest, si Vietnam, malakas siya pagdating sa, anong tinatawag nito? Makinarya. So, malakas si Vietnam sa makinarya. Kumbaga, parang lumalaban siya, hindi dahil sa performance na gusto mong makita talaga as a MGI All-Stars. Dahil yung performance niya, so lang. Mas marami pang magaling sa kanya. Pero yung makinarya, doon panalo siya. Kasi syempre may botohan. So talagang namumuna siya. Kumbaga, binibili niya talaga yung boto niya. Yung ganon. Ayun yung nakikita ko. So parang feeling ko, malaki yung chance niya makapasok sa semifinals o makarating sa top 5 dahil sa botohan. Pero kung performance, I think no. But, si Pusha naman, actually, mataas yung expectation ko kay Pusha dahil she's a queen already, katulad ni Vietnam. Pero parang silang dalawa halos parehas lang ng performance. Hindi ko masasabi na wow, kabog, bongga. Pero nandoon na lumalaban. Kung si Pusha at saka si Vietnam, kay Pusha na ako, di ba? So, yun. So, kasi si Pusha kasi, nakikita mo na talagang bata pa, mas scary pa, mas bongga, yon. So, ito naman si Vietnam, makinarya. Pero sa kanila, mas gusto kong manalo si Kaylin at mas gusto kong makarating sa top 5 si Kaylin. Bakit?
paano naman kasi, si Kaylin naman kasi, talagang nakikita natin, kung performance ang pag-uusapan, talagang kinabog niya yung dalawa. Oo. So, anong sinabi ng title holder no, na from Miss International Queen ng dalawang to? Si Kaylin umeksena talaga ng bonggang-bongga. Kumbaga parang makikita mo na parang wow, kumabog ng todo-todo, di ba? So, yon. So, ako para sa akin, mas bongga yung ipinakita ni Kaylin nung welcome ceremony and looking forward pa ako sa magiging eksena niya sa mga susunod na araw. At kung ako tatanungin mo kung halimbawa isang transgender ang papapasukin nila sa top 5, hindi ko pipiliin si Vietnam at saka si Pusha. Mas pipiliin ko sa kanila si Kaylin dahil mas deserve ni Kaylin na makarating sa top 5 ng kompetisyon. Dahil sa performance na ipinapakita niya, sobrang panalo talaga yung eksena. And then, mga Thai people, sobrang love siya. May mga bata pa nga na niregaluhan siya na alam mo yon, niregaluhan siya dahil para sa kanila, sobrang panalo talaga ang eksena ni Kaylin. At totoo naman, kumbaga parang nakita din ng dalawang mata ko, sabi ko nga nasupresa ako. Kaya kung may papasok man siguro, tapos ako ang pipili, mas pipiliin ko si Kaylin sa kanilang dalawa. Mas parang, pag nakita mo kasi in person, mas papalakpak ka sa eksena niya, mas talagang nakikita mo na marunong maglaro sa entablado, at yung ganda, maala Bea Rose Santiago, ganon. But, congratulations pa rin sa tatlo, kay Pusha, kay Vietnam, at saka syempre, kay Kaylin. So, let's see kung sino ang makakarating sa kanila sa dulo ng competition. So, yan. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, isa din sa mga pinag-uusapan. Mga hurado dito sa MGI All-Stars, tagilid daw ang Pilipinas, sabi ng mga ibang netizens. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan, andyan dyan ang mga kontrabida. Na aminin naman natin, kumbaga parang pagdating sa Pilipinas talagang nagtataas ang kilay nila, di ba? So yon, kumbaga parang hindi sila masyadong bilib na bilib sa mga kandidata natin. Ayun lang yung tansya ko ha. Pero naniniwala ako na magiging patas na hurado sila sa MGI All-Stars. Naniniwala ako na ibibigay nila yung best para sa paghuhurado ng kauna-unahang edition na to. So, yung iba natatakot kasi nga daw ang mga nakaupo daw ayaw daw kay Philippines. So, medyo mahirap kung iisipin mo. Challenge to para sa ating mga kandidata, especially kay Gasini Ganados na alam natin ng malakas. So, medyo kung iisipin mo parang, oh my gosh, tagilid dito si Gasini ha. Kumbaga hindi pa sila nakakaupo, alam mo na parang kaya nilang ligwakin si Gasini ng bonggang-bongga. Pero, sabi ko nga, sa kabilang banda, mag-perform si Gasini ng maayos and I think naman, makikita ng mga huradong to at magiging patas sila sa performance na ibibigay ni Gasini, di ba? So, huwag kayong matakot at huwag niyong husgahan ng mga hurado na parang ang feeling ninyo ay magkakaroon ng bias dahil ayaw nila kay Philippines. Kumbaga, parang isipin ninyo na magaling yung kandidata natin. At kung talagang magaling yung kandidata natin, makikita yan ng mga hurado at sila mismo ang magpapanalo sa mga kandidata natin kung sino ang deserve para sa MGI All-Stars crown. Kung talagang papalo ng bonggang-bongga si Gasini, pumalo na siya ng bonggang-bongga. And then makikita naman natin yung performance at doon magkakaalaman ng todo-todo. So, kailangan paggandaan. Hindi kailangan matakot. Kumbaga, kailangan maghanda ng kandidata. Kasi kung wala namang makikita sa'yo, paano kanila ipapanalo? But sa nakikita ko naman, well-prepared ang Gasini Ganados. Siyempre, samahan natin ng dasal. Samahan natin ng suporta. Kaya bumoto na kayo para kay Gasini. And then, ayun, hindi lang kay Gasini, kundi sa iba pang mga kandidata from the Philippines na nagko-compete dito sa MGI All-Stars. So, wala kayong dapat ikatakot. Dapat ninyo na, kumbaga parang hamon o challenge to para sa atin. Kumbaga, laban. At para sa sumunod na chika, eto nga, maintriga. Mr. Venezuela. Accused
Pilipinas representative of competing against each other at MGI All-Stars. Okay, so ito na nga yung kumakalat na issue doon sa Latina from Venezuela na ang chinichika niya ay wala daw unity or wala daw, kumbaga parang nagko-competing daw each other yung mga kandidata natin at hindi daw nila nakikita na nagbebeso-beso, hindi daw nakikita na alam mo yon na parang meron silang tandem together o ganon. Sa madaling salita, hindi sila nag-uusap-usap. Hindi daw katulad ng sa kanila na alam mo yon, meron daw unity, meron daw para daw lagi daw competition sa bawat isa. Ayun. Well, ang masasabi ko dyan, may tama naman siya at meron naman siyang mali. So, yan. Opinion niya kasi yun. Ayun yung nakikita niya and then nilabas niya sa social media. Pero bilang kandidata ng MGI All-Stars, better na itahimik mo yung bibig mo kasi nagmumukhang insecure ang dating ng kandidata from the Venezuela, di ba? So, nagmumukha siyang insecure. And then, ayun, so kung hindi man niya nakikita na nagsasama-sama, pero kasi ang dami namang event na nakita naman dyan, nag-photo-photo sila together. So, yung 5. Tapos, kumanta pa sila sa cruise. Di ba? Kahapon, nagkanta-kantahan pa sila, sama-sama sila mga Pinoy. At umawit pa sila ng alam mo yun, di ba? Price tag. And then, hindi ko alam kung bakit ganun yung tingin niya. At sana maintindihan niya rin, pumunta ang mga kandidatang to dito at nagbayad ng franchise fee sa MGI All-Stars, hindi para magbakasyon at magsaya-saya together. Ano doon na kanya-kanya silang eksena at nakikita naman natin na nagbabanding naman itong si Gassini at saka si Kaylin. Nagbabanding naman sila na pag nakita-kita naman natin na lumabas sila na sabay-sabay, ayan na, together sila. So, syempre, iba-iba yung management ng mga to. Hindi naman iisang management sila. Tapos, pangalawa, talagang lumalaban. Kumbaga, nandiyan sila for the competition. Hindi sila dyan nagpupunta para mag-party-party. Di ba? So, competition. Competition each other. Kasi, kumbaga parang, kahit kanino, kahit nga sa Venezuela versus Venezuela, di ba? Sa Colombia versus Colombia. So, walang problema yun. Walang kung doon nga sa sa Dominican Republic, hindi ko din nakikita na si Dominican Republic at laging magkasama, di ba? So, yung isang Dominican Republic nandoon, yung isang Dominican Republic nandirito. Bakit yung nagkaroon ng interviewhan, hindi sila nagsama-sama, naggrupo-grupo, di ba? Kumbaga, parang masyadong maintriga tong baklang to, na, napaka-inggitera. At siguro, dahil ganyan yung sinasabi niya, dahil natatakot siya na alam mo yon, malakas ang Pilipinas at malaglag malaglag tong mga to at makaspasok ang lahat ng Pilipinas, di ba? So, hindi imposible yon. So, ako, kanya-kanyang diskarte ang bawat kandidata natin at lahat naman sila, syempre, iisa yung dinadala, Philippines, pero syempre, laban ng individuality to So, syempre, yung laban ni Gassini at saka laban ni Pusha at saka laban ni Imelda at saka laban ni Kaylin at saka ni Alexia ay hindi naman sila together. Kumbaga parang kailangan malusot natin yung bawat isa sa atin. Kumbaga kanyang trabaho talaga. So syempre malulungkot din tayo pag may naiwan na Philippines sa top 18, di ba? At hindi nakapasok, or matutuwa naman tayo pag lahat sila nakapasok. So ayun yung tinatawag na puwersa. So, alam ko, naniniwala ako ang kandidata natin ay talagang pinupuwersa nila ang mga sarili nila para manalo sa competition na to. Ando doon na individual ang pinaglalabanan nila. Pero naniniwala naman ako na talagang ginagawa nila yung best nila for the Philippines. And then, let's see kung ano magiging resulta ng competition na to. And, feeling ko naman lahat naman sila ay magkakaibigan na wala dapat intrigahin. Kumbaga, kanya-kanyang eksena lang talaga, di ba? So, yun. So, masyado lang maintriga tong baklitang to. At
galit na galit sa mga ano. So yun, yung parang feeling ko, iniintriga talaga. Ganon. At para naman sa sumunod na chika, so Gasini Ganados na kaya ang mananalong bagong kauna-unahang MGI All-Stars. Depende. Malakas ang laban ni Gasini. Ngayon pa lang, talagang nakikita na natin na parang wow, ang lakas ng laban ni Gasini. Nakita naman ninyo, dumidikit na yung mga Latinas sa kanya na mga front runner dahil nakikita nila na ang laban ni Gasini ay matindi. So parang na-notice na nila si Gasini ang matindi nilang kalaban. At wala naman akong masabi. Si Madam Teresa, ang mga pinili niya, syempre, si Latinas, di ba? Si Yamelex Hernandez. Tapos si Vanessa, si Colombia, si Peru, di ba? Pinili niya din si Peru. Tapos, pinili niya din si Philippines. So, isa yun sa mga napili din niya. Kumbaga parang, sige lang, laban lang si Gasini. Kumbaga naniniwala ako na si Gasini ang isa sa mga pinakamalakas na kandidata na kinukumpit ng bawat kandidata dito sa MGI All-Stars. And then magkakaalaman niya very soon kung si Gasini nga ba ang mananalong MGI All-Star. For now, nakikita ko malakas ang laban ng Gasini Ganados. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Nakikitaan nyo ba na may tatalo pa kay Gasini? Kasi naman, si Gasini naman kasi may wow talaga eh. Itong mga Latinas na to, sa totoo lang, wala namang wow. Depende na lang sa materials na gagamitin nila. Pero Gasini Ganados talaga, yung nakita ko siya, ay may wow. Sana makonsistent ngayon. So, tingnan natin sa prelim kung si Gasini nga ba ay manggugulat ng bonggang-bongga. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.